Kailan tumigil David ang 70th week? 70 weeks. Kailan tumigil? Yung 70 weeks. Tingin ka rin sa chart. Saan tumigil ang 70 weeks? Yung sagot ko po na nakaraan. Sa mid-trib. Mid-trib? Yun po ba yun? Sagot mo, mid-trib. Okay, lipat tayo sa iba. Sister Sherry May, saan tumigil ang 78th week dito? Kailan makita mo yung chart? Tingin ka sa chart. Sagot ni David, middle of the week. Nung napako po si Kristo. Kasi nung napako po si Kristo. Napako si Kristo, tumigil ang 78th week. Kasi po 70 nagkaroon ng week? silent years eh. Magkakaroon ng silent years. Opo. Sagot ni Sherry May dito. Pagkapako ni Kristo. Nagpasan ko si Pastor. Ito. Joshua. Si Nel. Saan mo ipoposisyon? Ang tigil. Ano po? Tumigil. Sa dulo ng 62 weeks. Sa dulo ng 62 weeks. Anong dulo ng 62 weeks? Sa 78? Hindi. Saan? Saan ang dulo ng 62? Ano? Pwede ka pumunta rito, turo mo. Dito po. Kasi pinasok yung Gentiles. Saan ang Gentiles dyan? Dito. Turo mo yung Gentiles. May copy. Ba't parang iba? Bago mag-69, di ba? Sagot ni Janelle. Low. Dito. Bago mag crucifix. Crucifixion. Oh, Pagkatapos ng dito crucifix. daw po. Okay. Ako po, may sagot po ako ulit. Sige, sagot ka ulit. Bigyan Dito kita po ng sa chance. Saan? Ano to? Ano yan? Bago mag-crucifixion. Bago mag-crucifixion. Sa, Matthew 23:37. Matthew 23, ano sabi doon? Sabi, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya. Makailang iniibig kong tipunin ang inyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw. Sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay ayaw kayo. Sa 39? Ay, 38. Narito ang iyong bahay ay iniiwan sa iyong wasak. Ano po kasi nabulag po sila dun sa sinugo ng Diyos na si Kristo. Kaya doon po natigil yung 79. Doon ang tigil. Ay, 70. So, dito ka pa rin. No? Binago mo na kasi sabi mo dito, di ba? So, dito Mali ka yan, na. mali yan. Dito po, bago mag-crucifixion. Dito, bago mag-crucifixion. Okay. Medyo malapit si David. Pero, I'm sure, hindi mo masyado madetalye ito. Ang 69. Okay. Sundan nyo lang si David, ha? Tumigil ang orasan ng 70 weeks on that 69. Ngayon, tama yung sagot ni David. Okay. Huwag ka muna, Brother Jose, ha? Bakit tumigil ang orasan sa 69? Sa panahon ito, ano yung pagsaktong pagtigil, anong buwan? Anong month? May buwan. Ano yan? May buwan. Sino yun? Si CJ. Nisan. Bakit Nisan? Okay, tama, Nisan. Anong date? So, month of Nisan nang tumigil ang orasan. Yes. So, tama yung sagot, Nisan to Aviv. Nakuha natin yung buwan. Ngayon,
Anong date namatay si Kristo? At saan sa Bible? Magbigay kayo ng verse. Tinuro ko yan. Anong same night? First. O magbibigay ako ng verse sa inyo. John chapter 12. John chapter 12. Verse 1. Verse 2. Okay. Tama. Tama rin yung verse mo. Ha? Ha? 1 Corinthians, ano sabi doon, Sister Lisa? Same For I night? have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. Walang date, walang ano dyan, di ba? Took bread, okay. Pastor, So may hints, may hints, may hints, okay. Ang hinahanap kong tanong sa inyo, ang tinatanong ko sa inyo na hinahanap kong, yan ay panahon ng Nisan. Pag panahon ng Nisan, anong ibig sabihin Bread. sa kapistahan yan? bread, Passover, Ano? communion, Passover. Okay, Passover. So, ibig sabihin, ng tumigil ang orasan ay Passover. Passover. Okay. Namatay si Kristo, nasa Passover. loob ng, Passover. okay, namatay si Kristo, nasa loob siya ng Passover. Mm. Anong date? April. A date ba? Anong date namatay si Kristo? As in exact date, Pastor? 14 daw, Pastor. 14. 14. Anong month, Pastor? Month of Nisan. Nisan. Abib, Nisan. So ano ang sabi doon sa 69, sa 70 weeks? Daniel 9 verse 26. After 7 and 62 weeks, after, the Messiah cut off. So yung pagtigil ng orasan is Nisan, start ng Nisan. Eh di start din siya, Nisan din, Pastor. Nisan yan. Okay. So, Kailan ito magko-continue? dagdag natin ha. Nisan to Nisan. So, Nisan, Passover, ang simula ng 70 weeks ay Nisan din. Nisan din. Anong evidence natin sa Nisan yan? Verse ano, Pastor? Nehemiah. Nehemiah. Anong sabi sa Nehemiah? Chapter 2, verse 1. Ang kaarawan ni Herodes. Arsasueros. Simula ng 70 weeks ay month of Nisan. Nisan. Magka-cut off ang 70 weeks, titigil ang orasan, month of Nisan. Nisan. Okay. Nakuha niyo, di ba? Hindi na natin babasahin yung Nehemiah. Ito yung kunin natin. So, anong ebidensya natin ng pagkamatay ni Kristo ay Passover on date of 14, Nisan 14, Same night. na hindi ang kain, sagutin natin ibang end time dito, no? Na hindi ang kinain ni Kristo nang siya'y mamatay, 3.5. Tama? Ang sabi nila, mula sa 69, na yung sinasalitang after 7 plus 62, ang sabi nila, kumain si Kristo ng 3.5 taon sa panahon na ito. Okay. Totoo ba yun? Nasundan niya? Nasundan. After 7 plus 62 weeks, after 7 plus 62 weeks, the Messiah cut off. Sa version ng iba, sa version ng SDA, sa version ng ibang end time, na si Kristo nang mamatay ay kumain ng 3.5 taon. Okay. Ito yung
ebidensya natin sa Bible. Let's look John 12, verse 1. Nisan Abib, month of April, March and April. Hindi siya eksaktong. Bari nag-ano yan, meron siyang overlap. Month of Nisan and Abib. Okay. Buksan natin ang John chapter 12. Sundan nyo, buksan nyo ang John chapter 12. Verse 1. Sino pwedeng magbasa? Sa Tagalog, para at least malinaw. Okay, basahin po natin. 12:1. 6 na araw nga bago magpaskwa ay naparoon si Jesus sa Betanya Okay, Betanya. na kinaroroonan ni Lazaro na ibinangon ni Jesus mula sa mga patay. Kaya't iginawa siya doon ng isang hapunan at si Marta ay naglilingkod at tapat si Lazaro ay isa sa nangakaupo sa pagkain Verse 1 na lang, bro. nakasalo niya. Verse 1 lang yes, tayo. Verse 1 na po. Sa verse 1 ng John 6 chapter days. 12, si Kristo pumunta kay Lazarus. At that time, si Lazarus ay patay na. In other words, nung pinuntahan ni Kristo si Lazarus, binuhay niya. Binuhay niya, tama? Binuhay ni Jesucristo si Lazarus. So, backdrop mo ng binuhay si Lazarus. Anong sabi ni John sa 12:1? Ilang araw daw bago si Kristo ay mamatay? Ilang araw? Sabi nila 3.5 taon. Layo. Tama? So hindi, tama, may after, may lagpas siya. Pero hindi sobrang kakain ng taon. At yung taon, hinati pa. Hindi pwede. Kailangan si Kristo nisan to nisan yan. Kung kakain siya ng taon, kailangan mamamatay si Kristo ng nisan din. Hindi pwedeng may hahatiing taon dyan. Okay? Sige. Pag hindi natatapat ng, hindi na. Hindi na siya aakma dito sa time na yan. Okay. Dagdag natin na verse. Bukod sa, nakuha niyo yung John 12:1? Sino nakakuha? Mula nung binuhay ni Kristo si Lazarus, 6 na araw bago mag-Passover. Di ba? Sa Passover, mamamatay si Kristo eh. So in other words, 6. Triumphal entry itong 69 week. Yan din ang pagtigil ng orasan. Okay. Sagiin lang natin ng konti yung tanong kanina. Meron ba ditong sixfold purpose sa 7 plus 62? Meron. Pero, dampi lang sa kanila. Pwede natin sabihin partial, pero halos parang ano lang. Dampi lang. Ibig sabihin, dampi lang, parang banto lang yun. Triumphal entry ang pagtigil ng orasan. Kasi hindi, nung pagpasok dyan, at natupad yung pagsakay ni Kristo sa donkey. Yun ang triumphal entry. Sakaraya 9:9. Yes. Oo. Nung tinanggap siya sa triumphal entry, araw lang ang pagitan, minumura na siya dyan. Winelcome siya dito. Sana, the Son of David, may palaspas pa sila dyan eh. Pagkatapos nun, mga ilang araw lang, minumura na nila si Kristo. So, cut off, tigil yan, tigil. Yung bang kamatayan ni Kristo, nisan, yes, nasa loob dyan ng nisan. Okay, dagdag, 9, 26, o 25. Isang ebidensya pa natin dito, na hindi talaga 3.5. It's a 6 days. 6 days lang yan.
Hindi siya 3.5 years yung Messiah cut-off. Mali. Ito. Cross natin yan. Cross. Anong sabi sa Daniel chapter 9? 26? After 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. And the people of the prince that shall come shall destroy the city of the sanctuary. Malayo na yung pastor, no? Oo. So, Oo. ibig sabihin, Isang dekada, ay isang henerasyon ng pa. after 62 weeks, then the Messiah cut off. So, after ng Messiah cut off, anong sumunod sa katuparan ng prophecy? People of the prince shall come. Anong sabi? Shall destroy. Nakalagay ba doon? So ngayon, sino yung... iiwan ng wasak. Sabi niya, ilang beses ko yung pinaggaya ng inahin sa kanyang mga anak na sisira. Ayaw kayo. Yes. Kristo mismo na sabi. Tama. So, dito sa panahon na ito, diba? Mula 33 AD, namatay siya, sabi the Messiah cut off, 33 AD. Ngayon, the following phrase, then the people of the prince shall come and shall destroy the city. Ibig sabihin, pagkatapos ng Messiah cut off, ang kasunod na magaganap, people of the prince. So shall come, shall destroy the city and the sanctuary. So, nang matupad to kailan? 70 AD. 33 AD, masaktong matupad ang 70 ilan? 37 years. Ang layo pa. Tama, di ba? Ngayon, yung palang sinabi ni Daniel, yung salitang after, mahabang panahon. So, itong after, people of the prince shall come, shall destroy the city, siya si General Titus. Ngayon, natupad na yung kay General Titus na 70 AD. Nagiba ang templo, nasira ang city of Jerusalem. Anong sumunod na after? Hindi na siya nakasulat. Hindi na nakasulat yung susunod doon sa people of the prince. Shall come. Pwede mo sige yung tanong ba ito? Sige yung tanong. Sayang. Nung na-cut off si Kristo, 33 years, 33. 33. Tapos, the people of the prince, bali, umakbang ng 37 years. The 7 diba? years to complete 70. Ngayon, ang tanong ko, Pastor, saan nag-start yung time ng Gentile? Sa 70 AD o dito mismo sa... Kasi kung dito na-cut off, ibig sabihin, 37 years, kayo nung time niya sa Gentile ba yan o sa... Kasi kung dito tayo nag-start sa 70 AD. Ang times of the Gentiles. Oh, ibig sabihin, yung 37 years na simula kay Kristo na pinatay siya, hanggang 70 AD, 37 years. Ngayon, kung sa atin sa Todes ay nag-start ng 70 AD, Smithin, kaninong time yung 37 years? Sa Gentile ba yun o sa Hodyo? Gentiles. Actually, Ibig sabihin, saan tayo mag-start yan? ang Gentile dispensation, hindi after ng 70 years nag-start. Dito pa lang may overlapping dito eh. 33 AD, on the day of Pentecost, 3 days lang naman si Kristo namatay, and then after 3 days, He rose from the dead, and He ascended into heaven, sitting on the right hand, and then bumalik as the form of the Holy Ghost. Diba?
yung si Kristo bumaba in the form of the Holy Ghost sa time ng Pentecost. Nangaral si Pedro. So, nag-start na yung sa time na nangangaral si Pedro, on that Pentecost, hindi kalayuan sa Pentecost ha, nag-i-start na ang conversion ng Gentiles. Anong prove natin dyan? Let's go to Acts chapter 10. Ano sabi? 48. Pakibasa nga, Acts 10:48. Sa panahon ng Pentecost. Ibig sabihin, Pastor, yung bodies ng Gentile dispensation, wala pang 70. Acts chapter 10 verse 48. Inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Jesucristo Yes. na magkagayoy kanilang ipinamanhik sa kaniya na matirang mga ilang araw. Hindi pa, atras mo pa. Okay, Habang nangangaral si Pedro. Punta po tayo ng 40. Mm. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya itinalagang mahayag. Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos nung una sa makatuwid bagay sa amin na nagsikain at nagsiinom na kasalo niya. Pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. At sa amin ipinagbilin niya na magsipangaral kami sa bayan. Yes. At saksihan na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Tuloy. Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Samantalang nagsasalita pa si Pedro. Anong verse? 44. 44, ayan. Samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito ay bumaba ang Espiritu Santo Ayun. sa lahat na nangakikinig ng salita. Si Pedro nangangaral sa Hudyo. Kapwa niya mga Hudyo. Pero habang nangangaral si Pedro, pinapangaral niya si Kristo sa kanila, wini-witness ni Pedro si Kristo. Nandun sa palibot na yon, may nakikinig ng mga hintil. Yes. Di ba? 45. Ngayon, habang sila ay nakikinig sa pangangaral ni Pedro, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo. Anong sabi? Nung bumaba. Verse 5. At silang sa pagtutuli na nagsisisampalataya ay nangamanghang lahat na nagsisiparoong kasama ni Pedro, sapagkat ibinuhos din naman sa mga hintil ang kaloob na Espiritu Santo. Ayun. Nagbukas na ang Diyos sa mga hintil. Nagbukas na ang Diyos. So sa pangangaral nila Pedro, isabay na natin si Pablo, nangaral sila sa mga Hudyo, may time frame kung kailan talaga sila tumigil. Hindi na to kay Pedro nakita natin ang ebidensya, panahon pa lang ni Pedro, bumaba sa mga hintil ang Espiritu Santo. Ibig sabihin, palatandaan ng pagbaba ng Espiritu Santo sa mga hintil, nagbukas na ng biyaya. Pastor, i-interrupt lang kita saglit. So, mali yung turo na si Kristo at ang mga disipulo ay exclusive lang para sa mga Hudyo. At si Pablo ay para lang sa hintil. Di ba? Yes. So, error yan ng mga dispensationalist. Na huwag kayong umangkin. Yung 12 disipulo, Matthew, Mark, Luke dyan. Hindi sa inyo yan. Para sa mga Hudyo lang yan. Pero unang ipinangaral. Yes, pero kabilang ang Gentile. Yun ang hiwaga. Ano yung hiwaga? Hindi, wag daw tayo umangkin. Wag daw angkinin ng hintil. Sinasagot lang natin Ano yung hiwaga? Ang hiwaga dito na hindi alam ng mga Hudyo. Kahit nga mga apostol Kahit sila Pedro, hindi nila alam, may hiwaga. Ano yung hiwaga? Na ang mga hintil pala ay kasama rin. Tagapagmana. Yun ang hiwagang nahayag sa panahon nila Pedro at nila Pablo. Kay Pablo kasi bubuo ng iglesia Tama yun. The body of Jesus Christ, it will be start to Apostle In Peter, short, Pastor, Apostle Paul. yung mga Hudyo, hindi lang exclusive sa kapwa Hudyo. Para din sa Gentile. Darating Maging si Pablo, hindi lang din siya para sa hintil, kundi para sa Hudyo. Romans 1:16 to Tama. 17. Isa pa yan, meron pang Romans 10. Diba sa Romans 10, mayroon siyang bagbag na damdamin na
yung kanyang kababayan na dati niyang kasama mga Pharisees, Sadducees, na mayroong alam sa kautusan, may knowledge sila, sabi, pero not according to, they have zealous, but they have no, according to the knowledge. Paano sabi doon? Not according to, not according to the knowledge of God. Ibig sabihin, revelation of that mystery. So, pinapangaral talaga una sa mga Hudyo yan. Bibigyan natin ng talata, Acts chapter 28. Buksan nyo. Acts 28. Ito kay Pablo to, hindi na to kay Pedro. Kung kailan mabubuksan, talagang kinat ng Diyos ang Hudyo. Exact verse, Pastor. 28, 25. Simulan mo ng 25, paakyat. Okay. Sundan nyo, dapat sinusundan nyo. Sundan niyo po lahat. Sundan nyo yung verse. Acts 28:25. Acts 28, si Pablo yan. At nang sila'y hindi mangagkaisa ay nangagsialis pagkasabi ni Pablo ng isang salita. Mabuti ang pagkasalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng propeta, Isaias. Wait, ang kausap niya dyan, mga kalahi niyang Hudyo. Okay. Kasi nangangaral muna si Pedro, si Pablo, sa kanilang mga kababayang Hudyo. Okay, so ibig sabihin, kausap niya dyan, ni Pablo. Mabuti ang pagkasalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng propeta Isaias sa inyong mga magulang. Tuloy. Na sinasabi, pumaroon ka sa bayang ito at sabihin mo sa pakikinig ay inyong mapapakinggan at sa anumang paray hindi ninyo mapag-uunawa at sa pagtingin ay inyong makikita at sa anumang paray hindi ninyo mamamalas. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito. Verse. 27. At mahirap na makarinig ang kanilang mga tenga. At kanilang ipinikit ang kanilang mga mata. Baka sila'y makakakita ng kanilang mga mata at makakarinig ng kanilang mga tenga at makakaunawa ng kanilang puso. At muling mangagbalik loob at sila'y aking pagalingin. 28. Maging hayag nawa sa inyo na ang kaligtasang ito ng Diyos ay ipinadala sa mga hintil. Ano raw? Ipinadala sa mga hintil. Pinadala sa mga hintil. Sila'y makikinig naman. Verse 27. At nang masabi na niya ang mga salitang ito'y nagsialis ang mga Hudyo. At sila'y nangagtatalong mainam. 30. Yes. At tumahan si Pablo na 2 taong ganap sa kanilang tahanang inuupahan at tinatanggap ang lahat ng sa kanila'y nagsisipagdaya. 31. Na ipinangaral ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay na nauukol sa Panginoong Hesukristo ng buong katapangan, walang sino mang nagbabawal sa Kanya. Yeah. So malinaw yan. Na unang ipinangaral ang ibanghelyong ng kaligtasan ng biyaya for the Jew. Pero dahil yung mga Hudyo, tanggi kung ano. Traditional sila eh. Ngayon, mayroong bukas, yung mga hintil, bukas ang puso nila. Na ang kanilang naririnig, bukas ang puso nila. Kaya habang nga nangangaral si Pedro, bumaba agad ang timano ang Espiritu Santo. So pagbubukas yun na, nagbukas na ang biyaya ng Diyos sa mga hintil. Pero hindi pa total. So dito sa panahon ni Pablo, sisimulan na ngayong buksan ang katawan ni Kristo sa mga hintil. Malinaw sa sinabi dyan. Anong sabi sa verse 28? Pakiulit mo lang, bro. Kaya, maging hayag nawa sa inyo. Maging hayag nawa sa inyo. Na ang kaligtasang ito ng Diyos ay ipinadala sa mga hintil. Dapat nasa Hudyo yun eh. Kaya sabi ng, di ba, sa gospel, ang kaligtasan ay para sa mga Hudyo. Yes, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, unto everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek or the Gentile. Yes. For therein the righteousness of God revealed from faith to faith. So una talagang pinangaral, pero hindi nakatago yung hiwaga. Anong hiwaga? Na ang mga hintil ay tagapagmana rin. O yun na yung hindi nila maabot. Hindi maabot ng mga Hudyo. Okay? So yan. Hindi nag-start
yung 2 days hindi, yung conversion yung conversion, nag-o-open pa lang sa panahon ng Pentecost. Pero yung Hosea, iba yung Hosea. Ang pinag-uusapan sa 2 days ng Hosea, ang start is meeting. Hindi biyaya ang start ng Hosea. Nako mo. Start ng Hosea, Besbitin. Smitten. Ano yun? Hindi grace. Ang grace dito pa lang bukas na. Hindi tayo nag-i-start ng 2 days dahil sa biyayang binuksan. Kung gagamitin natin ang context ng Hosea, nagsimula siya ng verse 1, smitten. So kung sisimulan mo yung umpisa ng 2 days, hindi ka mag-i-start ng 2 days na ang hintil pumasok sa panahon ng Pentecost. 33 AD. Kakuha niyo? Okay, so nasabi naman natin yan, ano? So sixfold purpose, kailan matatapos? Kailan siya magwawakas? So ito ay sakop ng after. Pero hindi na siya nakalagay sa Bible. Nakalagay kay Daniel. Ano ang sabi ni Daniel? Kausap niya si Gabriel. Chapter 12, tama ba? Sabi ni Daniel, isusulat niya yung bagay na ito. Pero binawalan siya. Shut up the words, and Daniel shut up the book and sealed. Ano, pakisabi? Daniel chapter 12? 12 verse 8 and 9. At aking narinig, ngunit di ko naunawa na magkagay sinabi ko, O Panginoon, ano ang magiging wakas ng mga bagay na ito? Verse 9. Sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagat ang mga salita ay nasarahan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Yun. Tinatakan kay Daniel hanggang sa panahon ng kawakasan. Kailan yung panahon ng kawakasan? Start ng Calvary hanggang sa bago dumating ang 70th week. Yan ang days, last days. So yung gusto ni Daniel Pero na... Pastor, hanggang saan ang times of the Gentiles? Yung talagang, hindi, bukod doon sa na rapture, pero hindi ba pagpasok pa rin ng final week hanggang sa dulo, times of the Gentiles pa rin yan? Aling times of the Gentiles? Oo, times of the Gentiles. Bukod doon sa yung matatapos ang times of the Gentile doon sa ma-rapture sila. Pero hindi ba ang times of the Gentile hanggang pagpasok pa rin ng final week, itong nalalabing 1 linggo, dahil meron ka pa rin naman diyang meron ka pa rin naman diyang foolish virgins, mga left behind ng mga Gentile na mabibilang doon sa third phase resurrection ng part ng first resurrection. So hindi ba't hanggang doon ang times of the Gentile? Kasi may salvation pa rin para doon sa mga left behind na Gentile eh. Dahil ikanyo, hindi lang naman exclusively. So binasa mo kanina Acts chapter 28, di ba? Opo. Talagang doon mismo ang start nun. Yung declaration I am that the talking to the salvation, end. Yung end. Yung beginning, okay, Acts 28. And then yung end of the times of the Gentile. Parang ganon. Yung end niyan hanggang dito sa tribulation, sakop. So hindi justifiable na yung mga foolish virgins left behind, Gentile, na meron talaga silang participation doon. Meron silang magiging may execution para doon sa final week. Kasi ang final end ng times of the Gentile doon sa 1 Thessalonians chapter 4 eh. Ito yung mako-caught up eh. Caught up. So, wala talagang participation na ang Gentile diyan sa final week. Hindi lantad. More on June na lang talaga yan. Wala silang partisipasyon as lantad. Ang ibig sabihin, nakakubli sila. Hindi, okay. Mag-ibin nga. So kung i-justify natin, hindi, may Jew dyan eh. Kasi foolish virgins left behind. Masisave pa rin sila. Kabilang sila doon sa mga be-beheaded. Yes. So ibig sabihin, ang Gentile dispensation hanggang doon sa dulo ng third phase resurrection. Hanggang doon sa dulo, pero hindi nga lantad. Okay. Yung salitang lantad, parang, halimbawa,
ngayon ay panahon ng hintil. Although meron Tama din ngayon. namang mga Hudyo na nasisave at naniniwala kay Correct. Kristo. Okay. So, ibig sabihin, Okay po. yes, kasi panahon nila yan eh. Panahon kasi nila to. Ang tawag dyan, gleanings. Yung mga tumalsik na mga left behind Christian dyan, gleanings ang tawag doon, mga dinadampot-dampot sila. Sinisimot sila. Pero hindi talaga yan panahon nila. Tumalsik, parang kumbaga sa pag-harvest, diba? Sa pag na ganyan ng mga binhi, may tumatalsik doon eh. So yung mga tumatalsik, pakikinabangin pa rin, dinadampot yun. So, yung mga panahon ng Gentiles dito, mga foolish virgins na naiwan dito, hindi talaga nila panahon yan. Singit lang sila dyan. Ang meron talagang panahon dito ay panahon ng Hudyo. So, hiwaga din matatawag yun kasi hindi lantad eh. Dito sa panahon ng church ages, this is a grace dispensation para sa mga hintil. Meron din ako-convert na mga Hudyo rito. Pero hindi as a nation. Iba yung as a nation. Totoo po yan kasi tinanong ko sa ano yan sa Bible scholar. Totoo po yan. Tsaka isa pa, sa panahon na pinatay na 6 million Jew, tingnan mo ha, kung wala talaga ang Diyos, talagang cut off talaga sila, talagang cut off, as wala talaga silang pag-asa. Bakit nung sila ay pinatay ni Hitler at nakalagay sila sa seals, fifth seal, 6 million Jew, they were preserved. Pero, sa chapter 6 seals, si fifth seal yun. So souls under the altar, under ng fifth seal, tinabi sila ng Panginoon sa ilalim ng dambana eh. Pero hindi sila mga hintil. Maliwanag na sila yung mga Hudyo na pinatay. Pinatay sila dahil sa patutuon sabi ng salita. Ibig sabihin, ang hawak nila ay kautusan. Naninindigan sila doon sa kautusan. Kaya sinasabi mo na itong mga June nakikita natin sa Israel na medyo spiritual ha. Hindi yung, kasi hindi lahat ng Hudyo spiritual eh. Yung mga sumusunod talaga sa kautusan, preserved yan mga yan. May holiness sila. Kaya pag sila ay may umano sa kanila, umapi sa kanila at pumatay sa kanila, reserbado sila doon sa souls under the altar. Ilalagay sila sa fifth seal. Nakuha mo? So yun. Kaya dito sa panahon may nako-convert na Jew, dito sa panahon ng tribulation may nako-convert na Gentiles. Ngayon, sa huling, saan matatapos yung sixfold purposes? Finally, dito ba? Dito ba? Saan? Turo mo nga. Saan? Dito? Turo mo nga, lapit ka. Tingnan ko kung tama. Saan mag-e-end? Saan to mag-e-end? Okay. Tama si CJ. Sa second coming ni Christ, yung sixfold purposes ay tatapusin. Dito sa panahon ng pagbaba ni Kristo. Kasi, hindi mo siya pwedeng ilagay sa last part ng week of Daniel. Napupulfilled, no? Dito, hindi. Mawawala, tapos lang talaga ang sixfold purpose at the end of the tribulation period. Hindi rito. So kung hindi rito, sa lagpas. Pastor, Bago mag-start ang millennium. objection, Your Honor. Kasi dito, teka, wait lang. Dito, If I may, Pastor. dito kasi, papasok si Kristo sa Sixfold templo. purposes eh. Yung ika-anim doon is to anoint the most holy. Yes, tama. Saan pa i-anoint yung most holy? Dito. Hindi ba doon pa sa pagpasok ng millennium? Doon pa sa millennium may ano? Pagbaba ni Kristo, hindi agad yun. Opo. Kasi ang pagbaba ni Kristo is 30 days yan. Opo. Armageddon yan. Opo. May paglilinis pang magaganap eh. Tama. Opo. So, kailan i-anoint yung most holy? Saang part na yon? Dito pa lang sa panahon na ito, bago pa lang,
Hindi ba sa Ezekiel 40 yon, chapter 40, doon magaganap ang pag-anoint ng most holy place? Alin eh? Ezekiel 40, millennium. Millennium. Actually, millennium na to eh. Itong 75 days, 75 days, hindi yan kain sa panahon ng tribulation. Ibig sabihin, pagbaba ni Kristo, yung panahon na yan, kinakain na sa panahon ng millennium. Yung 75 days na yan, kumakain na siya doon sa time ng millennium. O yung bungad na yan. So, 30 days, Armageddon yan. Labanan. Spiritual battle yan. Hindi yan physical battle, spiritual battle talaga yan. Armageddon. Okay. So, doon sa panahon ng pagbaba ni Kristo, paglabas sa spirit world, may mariresurrect. 144,000 tsaka yung Police Virgin. Resurrected sila. Kaya ang sabi nga doon, di ba? Hosea chapter 6 verse 2. He will revive us. Kailan? Pagbaba ni Kristo, resurrected sila. Makakaramdam sila. Hindi sa loob, ang revive, hindi sa loob ng tribulation. Labas ng tribulation. Revive na sila kasi resurrected na sila. Yun yung feeling ng mga Jew sa tribulation. Natapos yung kanilang paghihirap. Kaya revive yun. And then, on the third day, they will live on His sight. Ibig sabihin, millennium na. Nakaharap na sila sa millennium. So dito sa panahon na to, 75 hati, kailan yung to anoint most holy? Pag linis ng templo. Pagpasok ni Kristo doon, that is the completion ng lahat ng sixfold purpose. Ngayon, mag-a-announce, di ba mag-a-announce doon eh. Di habang bumababa si Kristo, nag-a-announce na siya, yung pinapaliwanag kaninang umaga, na yung voice ay muling maririnig doon sa last ng 11:15. Doon titigil, doon matatapos yung voice dahil pagtunog ng trumpet, sounding on the seventh trumpet. So pag sounding ng seventh trumpet, matatapos na yung sixfold purpose. Kompleto yan. Kaya pagharap na ng millennium, dito sa millennium, nasa third day na. Third day na to sa Hosea. Okay? Third day and from 17, occasion. Oh, that's 7. Yes. So, yun yung binabalangkas natin. May sixfold pa rito. Meron. Pero, hindi talaga. Parang dampi lang. Parang banto lang ang dumadaan dito sa kanila. Kasi hindi talaga nila na-accomplish talaga ang 70th week ng sixfold purpose. Okay. So, yun lang siguro. Meron kayong gustong linawin? Sige. 7 years covenant ng 7 years covenant ng Antichrist. Saan po pumasok diyan? Dito. Ayan yan lugar. Sa huling bahagi Ayan. ng 70th week. Sabi- The last. Sabi nag-overlap ayun. Dito ang start. Ayun. Cover hanggang dito. Ayun. Okay. Sige. Pastor, medyo, baka pwedeng ikaw na sumagot. Medyo hindi ako na, doon sa, Kasi, ibibigay ang susi doon sa nahulog para kalagan yung mga nahulog din doon sa abyss. Ngayon, kung yung mga fallen angels na yon ay nandoon nakakulong sa abyss, sa bottomless pit. Ngayon, sino yung mga demons na nangdidisib ngayon dito kung sila ngayon ay nakakulong doon? Sino na may mga demonyo na nandito ngayon? Hindi dito sa church, dito sa sangkalupaan na nangdidisib. Nagpapanggap silang kung sino-sino, impacto, ano man sila. Gayong sila pala ay nakakulong doon. Tapos saka pa lang sila pakakawalan ni Satan. Oh. At si Satan, kasi si Satan, di ba? Malaya siya eh. Sabi sa Job chapter 1 and 2, akyat panaog siya eh. So may kalayaan siya. Siya nga
ang dumadaya dito sa sanglibutan eh. Pero sabi, yung 1/3 ay naroon, nakakulong. Saka palang pakakawalan. Eh sino naman ngayon yung kasama niya ngayon na nandadaya dito kung nakakulong naman pala? Parang may contradiction doon. Okay, alam mo yung verse kung saan yung dalawang book yan sa New Testament. Okay. Jude meron. Sa Peter meron, di ba? They left their first state. Sa Peter, they left their first state. Sa Jude naman, itinapon sila sa kadiliman. Yun ang Jude, di ba, Pastor? Okay. Ano mo kasi, kung sila ay itinapon na sa kadiliman at ikinulong, sino ngayon yung demonyo? Sabi mo, hindi rito. Hindi sa mga... Okay. Diretsohin na natin. Hindi lahat nakulong. Hindi lahat na ilagay doon. Mayroong nakatakas. Pag sinabi ko nakatakas, hindi talaga nailagay. Hindi yun naikulong tas lumabas doon. Hindi. Pag nilagay sila doon, hindi sila makakatakas doon hanggang panahon na sila ipakawalan. Ibig sabihin, hindi lahat nailagay. Merong iba nagkalat yung mga espiritong yan dito. Kaya may heinous crime, may mga ganitong espiritu, may mga ganito. Lahat yan na espiritu. Kasi si Mary, Tama. Correct. So, ibig sabihin, yung mga naitapon doon sa ilalim, matitinding mga espiritu yan. Mababangis talaga yun. Yung ibang nakakalat dito na espiritu, meron ding mga mababangis, pero hindi kasing dami no nandun. O yan. Pero espiritu din sila, fallen angels din sila na nandito sa lupa. Bakit pagdating sa millennium, chapter 20, Satan bound for 1,000 years. Bakit ang naging buhay ng tao sa 1,000 taon, matiwasay sila? Kasi kasi lahat sila nakakulong. Lahat sila ay, si Satan at saka yung lahat ng 1/3 na yun, wala doon nakatakas. Talagang, they were chained for darkness. Kaya, doon sa 1,000 taon, ano ang pinakabang mamamatay? 100 years. Anong sabi ni Isaiah? Baby pa yun. Baby, 100 years. Parang ang ibig sabihin, babalik sana sa loob ng one day, it's everlasting life. Pero hindi pa pwede kasi may expired yung 1,000 eh. Matagal na yung 20. Sa calculation wala ka pastor nung kinalculate, no? Yung Smithen, start ng Smithen, sa kinalculate ko nung Sunday, 2042 minus 7, nasa 2037. So 25 ngayon. 10 years yung natitira. 10 years. Pero hindi natin yon absolute. Pero what if? What if? Souls under the altar. Ngayon? Hindi. Ang huling sinabi, pinaghihintay sila dahil inireveal na merong kapatid silang remnants. Papatayin sila eh. Kagaya nila, yes. Martyred sila. Yes, nasa dimension sila. Sa akin lang to yung kalagayan nila, souls under the altar, kaligtasan yan. Salvation. So, comfort sila sa kalalagayan nila. Ibig sabihin, di ba merong, ano ba tawag doon? Colony ba yun? Colony? Penal colony tawag doon?
mga kulungan ng mga taong may kaso. Di ba? Doon sa loob ng penal colony, sama-sama sila doon eh. Sama-sama sila, tama? Pero, iba-iba ang kanilang kaso. Iba-iba ang kanilang kondisyon. Ngayon, sa spirit world dimension, Pastor, iba-iba ang kalagayan nila doon sa lugar na yan. Pero magkakasama sila. Parang sa mga patay, dinadala lahat sa isang living at cemetery. Pero iba-iba ang kondisyon. Destinasyon. Tama. Iba-ibang kondisyon. Kasi lugar, ibig sabihin hell, Hades, it's a place of death. Yung ibig sabihin, lugar ng mga patay. Dinadala dyan. Pero iba-iba ang kaso nila. Iba-iba. In other words, magkakasama sila. Particularly lang sa souls under the altar, yung 6 million. 6 million Jew. So kung pareho yun sila, Jew pareho, o 6 million, sama-sama sila, so ibig sabihin, Pastor, baka pareho ang kondisyon yan, baka itinabilang sila, ang ano ko dyan, nasa lugar ba sila ng comfort na kalalagayan, hindi kagaya ni yung mayaman na namatay na talagang balisang-balisa yung mayaman eh. Ang parang ganon na hinanintulad nga yung mayaman doon kay Lazaro na si Lazaro payapa at yung feeling niya payapa lang na natulog lang ng mahimbing. Parang comfort na comfort siya. So ano ang kalalagay ng ano yan, yung ano na yan, yung souls under the altar? Ako may tanong pa ako, Palop. Pastor, dagdag ko na sa tanong, Pastor. Yung sa 6 sa Pipsil. Sure ba tayo, Pastor, na yung 68 million ay andun lahat sa yung binanggit ng souls under the altar? Kasi sabi doon na binanggit doon na hintayin niyo yung kapatid niyo na kagaya niyo na mag-testimony din. Lahat ba yun ng 68 million? Nag-testimony ba yun? Oo. Hindi lang sila yung mga Jew na pinatay sa panahon ni Hitler. In every ages, may pinapatay dyan. Mga Jew. Kaya nga sabi ko kanina, yun, hiwaga din yun eh. Kumbaga, time ng Gentiles. Pero may mystery din dyan ng mga Jew. Hindi nation ha. Hindi nation. Iba yung nation. Sa panahon ni Hitler, hindi lahat yun ligtas. Yun lang ang nagtitestimony. Parang... Kasi ang sabi sa Bible, they have the testimony, they have the word of God, di ba? Of their testimony. Dito yun. Hindi, dito yan. Pag sinabi nating testimony, bro, walang testimony sila dito sa time na yan. Ang nangyari lang doon kasi, yung hawak nila kasi, kapos kasi traditional eh, yung law, ng Diyos yun eh. Kaso, hindi pa nila nakikita si Kristo, hindi pa nabubuksan sa kanila si Kristo. Inano sila, pinatay sila. So, doon sa panahon ni Pablo, meron sa panahon ng bawat ages, merong mga pinatay dyan na kasama din doon sa souls under the altar. Yung 6 million Jew, it's approximate. Hindi talaga eksaktong bilang yan. Pwedeng higit pa dyan, pwedeng mas mababa doon. Estimated lang yun, hindi talaga Pastor, eksakto. Yung 68 million na yan, ano ba yan? Ilang days nangyari yan? O taon ba binilang Taon yan? binilang yan. Taon. Marami yan. Sabi ko nga, church ages, meron. Kumbaga, parang inipon, nas binilang hanggang umabot na ganun. Yun yung mga pinapatay sa bawat Utay ages. talaga. Na sila mga Jew, pero faithful sila dun sa ano nila. Mga Jewish na faithful sa kautosan ni Moses. Tapos hindi sila worldly. Ganon. Ngayon, kaso, pinersecute sila, pinatay sila, may justice ang Diyos dun. Okay, buksan natin ang fifth seal. Tingnan nyo ha. Kahit sabihin natin, nandun sila sa souls under the altar, hindi rin sila matiwasay dun eh. Tingnan mo, basahin natin. Sundan mo, Pastor. Revelation chapter 6, verse 8. Stop, fifth seal to, fifth seal. Yes, hello. Revelation 6, verse 8. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputla. At ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan. At ang Hades ay sumusunod sa kanya.
At sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ika-4 na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng gutom at ng salot at ng mga ganid na hayop sa lupa. Verse 9. At nang buksan niya ang ika-5 tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos Okay, tuloy. at dahil sa patotong sumakanila. Verse 10. 10. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Hindi yan Kristiyano. Hindi converted Christian yan. Kasi Walang Kristiyano maghihiling ang ng Kristiyano, paghihiganti. 12:19 of Romans, no? Tama. So, nangihingi sila ng paghihiganti. Wala tiwasayan dito. Ibig sabihin, nandun sila pastor sa lugar na yon, hindi panatag yung kalooban nila. O, conscious sila. Di ba? Hindi panatag. Kung payapa sila, unconscious siya na mahimbig lang. Tama. Nag-gets ko na. Ngayon, kailan nila, Brother Jose, kailan nila maramdaman yung peace of mind? Tuloy yung basa. Verse 11. Verse 11. At ang pangalan ng bituin, Hindi. 6. Ano ka na? Ba't napunta ka doon? 6:8. 11. 6:11. At binigyan ng bawat isa sa kanila ng isang mabuting balabal. Ayun. At sa kanila'y sinabi Aha. na mga pahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatay namang gaya nila. Ibig sabihin, nung pinagkalooban na sila ng white robes, ng damit, tama, balabal, hindi na sila nagreklamo. Kasi assurance na yun eh. Assurance yun eh. Hindi na sila nagreklamo. Tumahimik na sila. Kasi Bakit? may assurance May na. balabal na sila. May assurance na sila. Ang sabi lang, hintayin na lang ninyo. Yun ang comfort. Yun ang binigay naman sa kanila ng Panginoon. Kinomport sila ng Diyos dahil pinahirapan din sila. Grabe yung hirap na naranasan nila. Kaya, gano'n na lang yung paghiganti mo kami, Panginoon. Sabi. Kasi alam din na, sabi nila ng Panginoon, ako ang gaganti. Sabi ng Panginoon, di ba? Pero sa Kristiyano kasi, under by grace age, hindi ganun. Oo. Akin ang pag-ibig. Mahaba din. Yes. So sabing ganon, maghintay kayo. So dito sila, no? Hanggang patayin ng inyong mga kapatid. So, meron palang mare-resurrect sa dulo ng tribulation. Brother Roel, hindi kasama sa tribulation. Di ba may pinag-uusapan tayong mga Hudyo na pinatay sa panahon ng Laodicea? Ng panahon natin. Ngayon, sabi ko kanina, may mare-resurrect sa end of tribulation, yung mga tribulation saints, tama? May mare-resurrect na hindi dumaan ng 7 taong kapighatian. Pero magkakaroon sila ng glorified body. Hudyo. Diba sa binasa natin? At sila'y pinagkalooban ng damit. Nung pinagkalooban sila ng damit balabal, kasama ba sila dito? Kasama. Again. Pinatay sila sa panahon natin. World War II. Hindi lang World War II, may church ages pa. Nung sila ay pinatay, inipon sila doon sa souls under the altar. Inilagay sila doon. So nung hindi pa sila binibigyan ng white robes, ano sabi nila? Panginoon! Kasi sabi ng Lord, huwag kayong gaganti. Akong gaganti. Di ba sabi niya? Nung binigyan sila ng white robes, tumahimik na.
Wala nang isinunod na verse doon. Tama, di ba? Ngayon, ibig sabihin, nung sinabing hintayin ninyo ang inyong mga kapatid, ang tinutukoy itong panahon ng last week para sa Hudyo. Napapatayin sila pagkatapos nila, kasama silang haharap sa third day. Kasama sila sa revive us. Hudyo yun eh. Oh, after 2 days, kasama sila doon sa revive us, sa resurrection. And then they will face on the third day, they will live in their sight. Doon lang sila makakaramdam, Pastor, pag nakaharap na sila sa ikatlong araw, glorified na sila. Wala na sila, tapos na yung pinagdaanan nila. Doon lang ha, pero hanggat hindi nila natatanggap yung kanilang glorified body, wala pa. May assurance sila kasi tahimik. Meron na silang balabalit, meron na silang, kumbaga, pauna. May paunahan Diyos sa kanila eh. Yes. Parang kung sa atin yun, yung balabal na yun, Spirit of God yan eh. Yun ang nagko-comfort sa kanila. Sabi, after 2 days, He will revive us. Resurrection ng tribulation saints, kasama sila. And then, on the third day, He will live in His sight. Yun na yung final. Yun na yung talagang pahinga na talaga sila. Tapos na ang lahat sa mga Hudyo. Dito yun. Kaya, yung sixfold purpose, tatapusin din talaga at the end of the tribulation. Pagpasok ni Kristo, Pastor, doon sa templo, magsisimula na ang 11:15. Pagtunog ng 7 trumpet, that's the end of the voice. Tapos na ang message. All that mystery will end. All mystery. Lahat ng hiwaga, lahat ng should be finished. Lahat ng hiwaga, wala na. Pagpasok ni Kristo sa loob ng templo to anoint the most holy, that's starting point na ng to seal up the vision and prophecy. Lahat yun. Dito yung pastor eh. As. Hindi kasama yun. Oh, hindi. Ang hiwaga kasi, Pastor, yung ito, kung saan may, di ba, tatanggap sila ng glorification, ganyan. That's the mystery. So, Kaya ba natin nasabi na yung last week kasama sa hiwaga, the mystery of God. The mysteries of God should be finished. Kasi nga, yung last week kasi, nagiging hiwaga kasi nga, siya ang kakumplituhan ng 70 weeks of Daniel. Tama ba? Yung last week, kailangang ma-complete matupad eh. Tama? Oo. Finish, oo. Hello. Ito ba? ayun. So, the end ng Revelation 10:7, dito yun. Pagtunog ng 7 trumpet, that's the sounding of the 7 trumpet, that the mystery and the voice is already finished. So, new government kasi, magpapalit ng gobyerno eh. Sinunog lahat yung mga gobyerno sa lupa, from the first kingdom, second kingdom, third, fourth kingdom, hanggang sa 2. Lahat yun, government yun. That's human government na umiral dito sa mundo natin. So, ang sabi sa Daniel, natipak yung bato, bumaksak dun sa pinakapaa, and then nag-crumpled yung government na yan. Yung humanity government. So, magpapalit si Kristo ng gobyerno dito. So, pag pinairal na ang gobyerno dito, that is theocratic na, batas yan. Dito, hindi po pwede pag sinabi, kailangan sumunod sila. Mahigpit ang batas dito.
So that's another batas ni Kristo. Theocratic yan. So yung glorified body rito, lahat ng glorified body rito, it's katulad ng angel. Tayo yung magiging parang anghel sa panahon na yan. Hindi nakikita, pwede magpakita. Di ba ngayon sa church ages, di ba? May angel na nagbabantay sa atin eh. Nagpapairal tayo. Tama. Kasi halimbawa, kung isang bride, binigyan siya ng reward, sabihin natin may reward siya, 10 nation ang hawak mo, ang dami nun. Hindi yung sa revelation, yung sinasabi na magtatagumpay ay bibigyan siya ng kapamahalaan. Yes. Sa revelation, no? Bibigyan ka. Kasi walang iba paglamatan nun eh. Yung sinasabi, ang magtatagumpay ay bibigyan siya ng kapamahalaan. Saan mo gagawin? Diba? Sabihin yung talaga, reward. Katulad ngayon, church ages. Diba? Hmm. Hindi, ang dami din butas yung... Yung sinasabi ng dispensationalism, dami din sa butas eh. Gumagamit din siya ng talata, bubunggo din sa kanya. Nasundan mo ba? Hindi, minsan tatalakayin natin, ano ba yung rightly dividing the word of truth? Kasi sa kanila kasi sa dispensation, hello, Brother Gabrola. Marga namin, Pastor. Pati yung 5.8, nagamit siya ng gano'n eh, sa hudyo lang daw yung ano. Tapos, palagay mo ba ang 5.8, yung Matthew 5.8, sa ano lang yan, sa hudyo lang yan? Mapalan ang may malinis na puso. Sino ang may malinis na puso? Exclusive ng masawa. Ano naman yan? 68 million? Pinakain sa leon yung iba? Hindi kong masabi na kung baka meron din. Pero malinaw sa atin na nakaranas sila talaga ng brutality. Persecution. Doon sa nung linggo ba yon na ano eh kasi dami kong natutunan nung Sabado ba o linggo basta na ano ang sabi doon yung ang mali daw dito kasi napapansin natin doon sa dispensationalism no na ang hilig lang magtuldok ang hilig lang magsabi na tayo mali kayo parang pag wala ka sa rightly dividing the word, ay wala na, mali ka na. At kung mali ang iyong spokesperson, kasi ang bintang nila, ang spokesperson yung si WMB eh. Kaya pinaratangan tayo, dapat bumalik kay Pablo kasi siya ang spokesperson sa ating panahon, sa dispensationalism. Tapos dinugtong doon, ang nakakatakot at ang mali lang dito sa pagdidebate. Sa debate daw, marami tayong matutunan dyan. Kukunin nga yung mabuti, yung tama eh. Pero alam nyo ba daw sa debate, lahat nag-aangkin na parang ang lahat ng bagay ay alam nila, yun daw ang nakakatakot. Kasi bakit? Kung ang mindset nila ay pinapakita na parang alam na nila ang lahat ng bagay, hindi na po yun marunong magpapakurik. At kahit malinaw ang sinasabi sa kanya ng kanyang kashiring, hindi niya na ito tatanggapin yun. Magtutuldok na yun, magninikulaita na yun sa puso niya kasi ang feeling niya sa kanyang sarili, alam ko ang lahat ng bagay. Sa palagay niyo yung isang dispensationalism yan, magpapakumbaba pa kaya yan? Lagi nga nagtuturo eh, mali tayo lahat eh. Tinatawag pa nga kami dun eh. Di ba? Kanina, paano niya ngayon ika-compare yung Acts chapter 10? Lubat na. Okay, ano ba yung sasagutin ko, no? Meron akong sasagutin. Ayon, na ano tayo sa dispensation. Ang paliwanag kasi ng mga dispensation, yung ginagamit nilang verse, diba? 1 Timothy 2:15. Rightly dividing the word. Study to show thyself approved unto God, that man that needeth ashamed, but rightly dividing the word. So yung 1 Timothy chapter 2:15 nila, ginagamit nila yan, yung salitang dividing, it's a dispensation. Pero pag tiningnan mo yung verse ni Pablo, hindi siya dispensation. Yung dividing the word, ibig sabihin,
you can explain the word by clear as clear. Yan ang ibig sabihin nung sinasabi ni Pablo na pinaliliwanag mo ang salita ng Diyos ng maayos, ng tama. Yun ang rightly, hindi hinati-hati nila ang panahon, tas lalagay nila, itong panahon na ito ay dito lang yung mga hintil, ito ay hindi na panahon lang na Hudyo, panahon ng hintil, may panahon na, ginamit nila yung word dividing is dispensation. Meron tayong paliwanag ng dispensation. Hindi rin tayo against sa kanila kasi dispensationalist din tayo eh. Pero hindi ito sa paliwanag ng mga nagsimula sila Nelson Darby, sino pa ba yan, si Scofield, na nagpaliwanag na yung rightly dividing is a dispensationalist. Kaya nga sabi nga natin, kung makakabalik si Pastor Gabrola, pwede tayong magpaliwanagan dito, hindi naman debate, na ipaliliwanag natin ang 1 Timothy chapter 2:15 na kung ano ang ibig sabihin ni Pablo. 2 Timothy chapter 2:15. Ano ba ang ibig sabihin ni Pablo na rightly dividing? Yan ba ay dividing of dispensation? Or yung tinatawag na sabi, rightly dividing the word of truth. So yung ibig sabihin, hindi pinaliliwanag mo ang salita ng malinaw. Hindi siya dispensation na Hawakan mo ng tama ang salita ng katotohanan. Hindi man sinabi doon hati-hati. Hati-hatiin mo. Kaya maraming loopholes sa ito pa, sabi ng ating mahal na propeta. Kasi sinacharge niya tayo tungkol kay Brother Branham eh. Hindi niya matanggap na comparison sa panahon ni Pablo compare sa panahon ni Brother Branham. Sa panahon ni Pablo, nailabas niya lahat ng mga hiwaga ng panahon niya. Tama? Dahil sinabi ni Apostol Pablo sa Acts chapter 20, sinabi niya, I hold the whole counsel of God. I declare the whole counsel of God. Ano yung ibig sabihin, I declare the whole counsel of God? Doon sa 14 epistles niya. Lahat ba ng hiwaga na ilabas ni Pablo? Hindi. Taon lang ang pagitan. Sabi ni Paul, ito isang halimbawa. 1 Thessalonians chapter 4. Anong sabi ni Paul? Ang mga patay ay mabubuhay at ang mga natitirang buhay ay kasama nating aagawin. Ang tanong, nangyari ba sa panahon ni Pablo yung pag-agaw? Hindi. Anong ibig sabihin? Hindi alam ni Pablo ang iba pang hiwaga na darating. Anong counsel yung sinabi niya? Patungkol sa hintil ng pasimulaing hiwaga. Hindi inubos kay Pablo. Ito nung hindi nangyari, kay Pablo sa panahon niya, nangyari ang rapture. Anong naging pakiramdam ng mga buhay sa panahon na yun na nakarinig? Sabi ni Pablo, kasama. Tayong mga buhay na ngayon, ay iko-caught up meeting in the air. Bakit? Anong nangyari kay Pablo? Pinatay si Pablo. Kailan? Approximate 68 AD prior to 70 AD para matupad yung Daniel 9:26. The people of the prince shall come, shall destroy the temple and the sanctuary and the city. Hindi na inabutan ni Pablo yan eh. Tama? Ngayon, nung time na dumating si John at ibinigay sa kanya ang Book of Revelation, that was 96 AD. Ilang taon mula nung namatay si Pablo at nung ibinigay kay John yung Book of Revelation. Ilang years? Less than 30 years. Less than 30 years nang binigay kay John. Ngayon, nang sinabi ng kinausap si John ng ating Panginoon at binigay sa kanya ang mga hiwaga ng Apokalipsis. Alam ba ni Pablo ang thunders? Alam ba ni Pablo ang selyo? O yan ang sagutin nila. Sabihin na lang nila dyan,
Hindi para sa hintil yan, para sa mga Hudyo yan. Ganun pa man. Paliwanag nyo kung anong ibig sabihin ng selyo. Kung si Pablo na mismo, ang lahat ay nahayag sa kanya. Hindi. Yes, may ideya siya, pero hindi kompleto kay Pablo. Hindi kompleto kay Pablo. Pero, anong sabi ng ating prophet? I preach what Paul preached. In-honor pa rin naman ni Brother Branham yung propetang si Pablo sa unang iglesia. Pero hindi nangangahulugan na ang sinabi ni Pablo kompleto na at para kay Brother Branham wala na siyang ilalabas. Ito yung hindi nila alam. Spoken word with his original seed. Yan ang di nila alam. Kaya nga sabi ni Pablo, the letter killeth, but this is the spirit. The letter killeth, but the spirit, give it life. Kaya tayo ngayon nabubuhay tayo. We are back to the apostolic in the Bible. Meron tayo nito. Agree kayo? Meron tayo nito. Kaya nga doon sa inatinan natin nung sinabi natin, hindi naman tayo nangungutya sa kanila, na kapag napako lang sila doon, wala na sila nito. Tama? Pag nagstay na lang sila sa statement ng ating bahal na propeta, wala na sila nito. Kasi, ang spoken word is the original seed, sabi ni Branham. Oh, tama. Okay? So, yun lang yun. Siningit lang natin to, pero mamaya, tutuloy natin. Hanggang mamaya, tutuloy natin. So, wala na yung, asa na yung mga magko-chronicles? Si Sherry. I-upgrade ko lang yung mga nagko-chronicles ha. Dapat hindi kayo laging chronicles. Meron din kayong series. Meron kayong chronicles. Kailangan, kasi pagka-chronicles yan, paliwanag ng iba yan. Pero series kasi, yun yung paliwanag. Merong advanced dyan, may basic, may advanced dyan. Okay? So, wag laging chronicles. Pero okay lang yung may chronicles ka, meron kang series. Ako niya? Ayan. Sino ngayon ang magko-chronicles? Bulilit yung ating mga nauna dito. Konti lang naman yan sila, Si Ruth, si Jasmine. Sige, lapit na yung ating oras. David, ano ka? Si Liz. Pagkatapos ni Jasmine, sino na yung next? Sino yung next?